po ang pangbungad nating awitin ni Freddie Aguilar, Babalik Sa'yo. Okay, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman po ang Radio Filipino para sa inyo sa programang Musika Natin. Ang inyong lingkod po, si Tina Hazama, ang DJ ng musika natin po. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga tagapakinig, alinmang panig ng mundo na nasasakupan po or naabot ng Radio Filipino po. Kumusta na po kayo? Maligayang or pamamahinga po ngayon. Alam ko pong kalamitan sa atin ay nasa bahay na po at nagpapahinga, at sana po ay samahan ninyo ako mula dito sa Radio Filipino mula alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi po ngayon. Matutunghayan po natin at mapapakinggan ang ating mga special guest for tonight. And bago po tayo magpatuloy sa ating programang ito, gusto ko po munang bumati sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating admin ng Radio Filipino na si Sir Akira Sano at ang kanyang may bahay na si Mikasa Sang. Isang magandang gabi po dyan sa Akira, and of course sa ating ang butihing tatariko na palaging nakaantabay sa atin sa ating mga problema regarding sa Radio Filipino, at kung minsan ay talagang walang oras ay binubulabog po natin siya. Maraming salamat po sa pagtsatsaga mo, tatariko, sa iyong mga sabihin ko na lang na estudyante, estudyante bang tawag doon? Yan po ang mentor namin, si Tata Rico, when it comes to technical or whatsoever. And of course, ang ating boss na si Sir Akira, na walang sawang pagsubaybay sa atin. Ganon din po ang ating lahat-lahat po ng DJ ng Radio Filipino po sa mampanig ng mundo na naroon na kasama natin palagi from Monday to Saturday po yan. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko po, babanggitin ko po yung ibang pangalan, sana po ay wala akong makalimutan, at sana po kung may makalimutan ako ay huwag po kayong magtampo, dahil lahat po ay minsan ay hindi nagre-reflect agad sa aking isipan at wala din po akong listahan. Isang maganda gabi dyan sa San Pablo City kay Miss Amarites Kilang, na isang batikang announcer po yan ng Boses ng Bayan, kasama po ni DJ B na dyan sa Saitama po. Sila po ay regular na nasa Boses ng Bayan ng Martes at saka Webes, and ganin din po si Idol Caroline Nagaki na kasama nila, si Sir Ed ng Manila din po yan, isa po sa pinakamagaling na commentator, and of course broadcaster po, regular din po natin host ng Radio Filipino po, and of course sa iba't ibang panig ng mundo na meron po tayong mga kasama dyan, and of course ang grupo ng Ladies Weekend na nakikinig ngayon, si Miss Luisa Inducal, DJ Luisa, isang magandang gabi sa'yo, and Miss Amy Mizuno po, at si Manay Nitsea, na mga kasama po namin yan sa Radio Filipino Weekend Ladies po, Miss Bernadette Okuno ng Kyoto, at sino pa ba yung iba nating mga DJ host. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan po, mukhang ang ating guest ngayon ay nag-aantay na, pasensya na po sa inyong lahat, at medyo naalintana tayo, medyo nagkaroon ulit ng ating technical. Alam kong palagi-lagi ito na lang yung excuse ko, pero ako po medyo hindi bihasa sa mga pagkakalikot, kaya pagpumanhin po ninyo ang inyong lingkod. So bago po tayo dumako sa ating programa ngayon, and of course gusto mo natin pag-usapan kung ano ba ang nangyari ngayong maghapong ito. Actually dito sa Tokyo po ngayon ang oras ay alas 9:25 po ng gabi, alam ko po na marami na pong nagpapahinga, marami pong padating pa lang, at marami pang nasa trabaho po. Sana po ay magbigay aliw sa inyo ang mga tugtugin mula dito sa programang ito, and of course mamaya yung ating mga makakasama ay magbigay sa atin ng konting inspirasyon, konting aral, at ibabahagi din sa atin kung ano ang mga kanilang naging mga karanasan, na sana po ay mag-enjoy tayo sa pakikinig.
Ano po, and sa ngayon ang weather sa Tokyo ay napakaganda po, ano. So talagang tuloy-tuloy na yung weather na sana ay tuloy-tuloy na, what I should say, ano. So far ilang araw nang medyo okay ang weather. So ngayon kaninang umaga po at maghapon ay nag-start ng 18 degree to 20 degree, and of course nung bandang humapon at gumabi na po ay medyo bumaba ng konti yung degree ng nung panahon po, ano. But anyway, natutuwa tayo na may nakaraos na naman or nalampasan na naman natin ang winter dito sa Japan. Ganon din po ang spring, and ayan, antabayanan natin kung gaano kainit naman ang summer sa mga susunod na araw, ano po. Ayan po ang kaganapan dito. Marami po tayong ibabalita mamaya, pero so far kailangan po nating mag-start sa ating interview ngayon at baka tulugan tayo. Ay naku po, sana wag naman. Antayin. Okay po, habang ako pa'y kumukontak sa isa sa ating mga guests ngayon, okay, magpatugtog po muna tayo sa susunod nating awitin na habang tayo pa'y kumukonect sa kanila po, ano. Okay. At ang kantang ito ay ni Gary Valenciano, Di Na Natuto. Ayan, para po sa inyong lahat yan, mga kababayan na mahihilig sa OPM po, ano. Nandiyan ka na naman, tinutugso-tugso ang aking puso. Ilang ulit na bang iniiwasan ka, di na natuto. Suyap ng iyong mata, laging nadarama kahit malayo. Nahihirapan na, lalapit-lapit pa, di na natuto. Ayan, nakakonect tayo sa ating guest for tonight. Ayan. Ang ating guest for tonight po ay isang magaling na chef ng Finland Embassy. Hello po! Hello. Good evening po, Ate Lina. Hello, naririnig mo po ako? Hello? Hello. Ay, nako, mukhang hindi tayo naririnig. Okay, wait lang po, Ate Lina, balikan kita. Okay, mukhang hindi tayo naririnig ni Ate Lina. Wait lang po. Okay, I don't... Okay. Te, balikan kita. Wait lang po, ate. Te, balikan kita. Balikan kita. Hello po, te. Naririnig mo ako? Patay, hindi tayo narinig. Ayan po.
Narinig kita. Ang puso ko'y tanging iyo isang ngiti mo lang at ako'y napapamo. Yakapin mo minsan ay muling magbabalik sa'yo na walang kalaban-laban. Ang puso ko'y laging iyo lahat. Hello, ate. Good evening. Ayan po, narinig na ako ng aking guest for tonight. Yan po, ang ating guest for tonight ay isang magaling na chef ng Luxembourg Embassy. I should say Finland Embassy. I'm really sorry po. Ate, baka gusto mong i-on yung camera mo para makita po tayo sa ating, ng ating mga viewers po. Hindi po ate, hindi po kita nakikita sa, sa... Ayan, kita ko nakagandahan niya. Yan po, ang ating guest for tonight po is si Miss Elena Ada po. Isa po siyang chef ng Luxembourg Embassy. Finland Embassy, I'm really sorry. This is my second time. Na-excite po kasi ako ate at ninenervyos din at the same time. Oo. Okay, kumusta na po? Ito, mabuti. Okay po. Kasi ate, baka gusto mong magpakilala sa ating mga listeners po. Okay. Ako po si Naada, mother of two, and currently working at Finland Embassy as a chef. I have been working there for almost 30 years. My goodness. Veteran, antik pala. Sa 50 today. Mamaya na yan. Age doesn't matter, hindi naman halata po. Ate, taga saan ka po sa Pilipinas? Davao City. Ayun, baka gusto mong bumati sa ating mga listeners, sa mga kababayan, sa mga pamilya natin sa Pilipinas o saan mang sulok na meron po tayong pamilya, ano po. Hello, Mindanao. Ito po si Elena from, here in Japan. Greeting you a very beautiful. Ayan po. Yes, ate. Thank you so much po, ate Alena. And salamat po sa pagpaunlak mo para may interview ka namin dito sa Radio Filipino sa programang musika po natin. Alam ko pong medyo ganitong oras ay malimit po sa ating mga kagaya natin mga FW ay nagpapahinga na. But then binigyan mo po ako ng pagkakataon para ma-interview ka po. So as you said kanina, ilang taon ka na nga ba dito sa Japan? Nako, 30 years? Almost 30 years. Wow! So, naku po, nakakatakot ito. Ako'y mukhang pinagpawisan bigla. Hindi ko na alam tuloy kung ano. Po. So, bilang isang chef po, ate, ilang taon ka na po bilang isang chef ng, sa pagiging chef mo po? 22? Mhm. 22 years old. Sa, 20 years as a chef. as a chef and at the same at sa company po, sa Finland Embassy po ba? Oo. Ay, iba po. Pumasok ako as a chef first sa Sweden Embassy. Apo. Then, umuwi sa Pilipinas. Dapat for good na yun. Oho. Medyo, for only 1
bumalik ako dito sa Japan. Apa. And pumasok ako chef na naman sa Finland. Wow, so napaka-exciting pala. So, how do you like po yung work mo ngayon? Yeah, very challenging. Oo. I So, love it. so bilang isang chef po ate, hindi po ba mahirap? Siyempre, minsan kagaya natin, ang nature natin ay Filipino, pero but then, ang pagkakalam ko po, lalo na pag sa ganyang mga embassies, iba-iba din pong mga country yung nagiging visitors natin, di ba? And then, hindi po ba kayo nahihirapan naman sa pagluto o whatsoever sa mga handaan? Hindi naman, kasi bago ako naging chef is inaral ko ang International Catering and Gourmet Cooking. Tapos, ang medyo mahirap lang sa una is yung magpakain ka ng 100 to 500 people, kailangan mo makibagay sa mga staff. Wow! Na hair mo outside. Yun lang, and ngayon wala na problema. 100 to 500 guests? Oh, yes. Mga ilang araw or ilang linggo po yung preparation nun, Madam Chef? Yung mga pwede kong i-frozen before the event, yung pwede kong ilagay sa freezer, Apo. is a week before, hinahanda ko na. Tapos, for 500, 1 week of preparation, kasama na yung mga goods na hinahanda ko beforehand, na nilalagay ko sa freezer. Po. Ayun, mga 1 week. Hindi naman po ba nakaka-stress or ano? Hindi naman. Ayan. Once na alam mo ang timing mo, Apo. yun yung tinatawag kong time management. Wow. Time management. Alam Yan na. kung gawin. Apo. Ayun, hindi naman ako nai-stress. Ayan. Palibasa, veterano na, kaya kayang-kaya na ika nga, di ba? Yes. Ayan po, time management ha. Ayan, meron na akong isang natutuhan. Yan, time management. Time management na yan. So, ayan. So, baka gusto mo naman po kaming kwentuhan kung paano o ano ang sekreto mo para yung mga luto mo ibabalik-balikan or para ano naman po ba ang, siyempre alam ko bawat chef, bawat cook po ay may kanya-kanyang technique kung paano po sasarap yung luto or like kung paano po magugustuhan ng mga guests. So, kwentuhan mo naman kami, bigyan mo naman kami ng idea ng ating mga listeners. Well, wala akong sekreto dahil. Wala kang sekreto, te. Opo. Wala akong sekreto, but palagi ako may music sa kusina. Wow! Talaga naman. Well, ayan po ha. Angkop pala sa ating programa na musika natin at yung pala isang sekreto mo ang music. Napaka magic pala ang music talaga, no? Yes, it is. Talaga. Sabi nga nila, ganito pala ang kusina dito sa Finland Embassy. Masaya. Tapos sabi pa yung mga nagsabi na nakarating sa kusina, a happy chef. Ay, hindi ate, di ba? Kasi minsan daw po, yung food na niluluto natin, totoo po ba na nagre-reflect yun sa ating aura or sa ating mood? Yung niluluto natin is, tama po ba yun? Ano sa palagi? So, yeah. Oh. Malaking influence ang ating mood. Apo. Yes. Dahil sa kung ano man ang niluluto natin. Ah. Ang ginagawa ko, pag busy ako talaga, Apo. at maraming party, I always have the music. Oh. Ayun. Yung pala ang sekreto, kaya pala ang walang reklamo ang mga guests dahil ang tagaluto ay happy. Oh, At yes. talaga naman, At saka palagi on time dahil. Time management talaga is very important. time management. Well, hindi po ako nakapagtataka sabi niya yung music dahil ilang beses ko na po nakasama sa karaoke ang ating guest tonight and
kahit ano po ipakanta mo, nako po, amazing, makakanta po niya. Ayan po yung isang, hindi lang chef, kundi isa pang magaling na manganganta. And with dance pa, di ba, saan ka pa? Di ba, ayan po si Chef Lina po ng Finland Embassy. So, ano naman po ang specialty mo, ate? Meron ka ba yung mga like sa preparation or yung talagang paborito mong niluluto or something like nagde-depend ka lang ba sa mga request sa'yo or No, hindi ako nakadepende sa request ba? Sila ang nakadepende sa aking plan. wow, napakaganda yung ganun, di ba? Yes. Ako ang plano. Apo. Saan ko first things na mga niluluto ko. Apo. Tapos, sometimes with approval Apo. of the ambassador, pinakita ko yung approval niya. Tapos, most of the time, okay naman. And, masabi ko na specialize ko ang sauce. Sauce. Oh, Yes. okay. Yung pang making different kinds of sauces for fish and meat. So, yun po yung pinag-aralan mo din po, yun ba? Yun yung paggawa ng sauce or whatsoever? Or just come out with the idea or like what? Nung kasi inaral ko yun, lahat ng basic, oo, kasama sa inaral ko. But, sinuprolong ko yan, bago na ano siya na panilang, yung bang widen ko ang aking knowledge sa sauce nung nag-training ako sa Hotel Okura. Oh, wow. Hotel Okura pala. Tapos, may ano yung 2.5 months of training. Pinapos ko talaga yung attention to sauce. Wow. Yes. Tapos, sa hotel, doon ka sa mga hotel, restaurant, and doon ako sa French restaurant na nag-focus kasi more on sila French cooking, mga French sauces, and doon napunta ang interest ko dahil sa iba, alam ko naman. Oh, wow. Alam ko na gawin ang sauce. Gusto ko makita yung iba't ibang mga experts, yung mga veteranong chef, na kung paano nila gawin yun. Sabi ko naman ay, sa nakita ko, is the same way naman sa ginagawa. Paano ka nagbibigyan ng more self-confidence? Ayun. Yan ang nakuha ko dun sa mga training na yun. Oo Sa pa. hotel Okura. Dahil Wow. training naman ako sa isa sa mga dyan sa Grand Hyatt Hotel. Apo. More parang nagdadala niyo sa confidence ko as a chef. Apo. Dahil sa kanilang restaurant, iba't ibang chef. Ibang chef ang nagkakaso sa sauce. Apo. Salad, sa meat and fish. Oh. Tapos, tinanong ako kung ano ba ang tinanong yung chef sa embassy. Ako lang mag-isa. You do everything. Could you imagine that? Surprise silang lahat dahil as I know, ate, yung iba is meron pa silang kanang kamay or may taga-apat ng ganito or diyan ng ganyan, di po? Tama po ba? Yes, tama yan dahil. Pero dito sa embassy kasi lahat iyo mag-shopping, iyo mag-plano. Tapos ikaw mag-supervise ng mga staff, Apo. hired staff. Opo. Tapos kasama pa yung mga kasamahan ko dito sa embassy din. Iyo lahat. Wow. Tapos sa problema, ang event, ikaw naman. Ikaw pa rin. Oh, napaka naman yan. Pag pakikinggan mo lang yung chef. Chef siya. Oo. Parang wala lang. Pero parang antindi pala niyan, no? Sa'yo lahat pala ng responsibilidad. It's a big responsibility. Hindi na lang easy. It's easy, oo. Mahirap. Big responsibility. Malaking trabaho din siya. But, kung alam mo ang basic, yung love mo sa yung trabaho, Apa. is parang pwede mo nang pigilan ng trabaho. Wow. Sa bagay po, sa bagay. Totoo nga yung sabi nila, talagang yung isang bagay ay nasa puso mo. Tama ka po, pwede ka nang pumikit na gumawa ng sauce. Yes.
So nakikita ko po yung ibang ginagawa mo po. Yung bang regarding po dun sa garnishing po, yun po ba pinag-aralan mo din po or with your own knowledge or a technique ba or you attend like a course for, kasi ang alam ko po for decorating po may mga course din po yan, di ba? Sa food decorating or so on. Yes, yun yung isa sa mga, yung pinaka-basic na inaral ko, yun lang. At kung hindi na ako kumuha pa ng ibang course para sa decorating. Ano mo yung sa presentation of food. Apa. But if you, kung meron ka sa gusto mo na, if you have the passion kung ano yung ginagawa mo, parang baka yung the artist in you, lalabas. Dahil sa amin, yung trabaho ko, na as a chef, akin hindi na yung sasabihin ng ambassador kung sino man yung madam na do it this way, that Apa. way, that way. Pagka sinabi na ito ang menu, kung paano mo yung represent yun na. Tapos parang baka hindi mo matakot ilabas yung yung pagiging, yung kung paano mo siya i-represent. Dahil they would say na whatever you do, as long as you're happy with it, go for it. Yun po ang the best kasi kasi pag sa kanila lahat yung selection minsan nakaka-stress din po yun, di ba? Yes, Oo. dahil pagka iisipin mo na paano yung gusto mo gawin ni madam, ganito ba, ganito ba, Opo. ganito ba? Tapos, parang hindi mo mailabas yung sariling Knowledge, kaalaman, oo. Yes. Tapos, parang, just like you're playing na kung paano mo yung pag-drawing ka. How to start something like that, kasi Yes. Yan kasi pagka gumagawa ako ng dessert, let's say, ano-ano ang foods na meron dyan, hindi ko yung pinapabilisan without planning kung paano mo yung Aha. once na nanonood na, ganito, sige. Pagdating naman, pagka maganda naman, okay lang. Wala lang din ako. Kung sa architect, wala akong sinusunod na plan. Wow, which na alam ko, which na mas maganda yun, di ba? Parang additional knowledge yun kasi ate, kasi you're not following something like from something else or so, di ba? Yung pagiging creative mo lumalabas, di ba? So, which na additional knowledge mo yun na minsan, nag-create ka ng isang bagay na it came out very good, so wow. You didn't even know that you could create that one pero pag nakita mo yun, amazing na. Nakagawa pala ako ng ganun, di ba? So, something like exciting, di ba? Ako na-excite naman dyan sa mga ikinukwento mo about, And, ate, ano po ang sekreto ng pagiging successful mo? Baka gusto mo naman i-share share sa amin yung sekreto mo for being a successful chef po. And, yeah, as you said before na you've been doing this for more than 20 years or so. Yes. Ano po ang sekreto natin diyan? Well, ang sa akin naman is, gusto ko kasi ang ginagawa ko. Ang Apa. challenge na mayroon ang isang chef, yung nagiging akong mag-create ng something, yung out of nothing. Oh. Yes, yung yan ang, gusto ko yung parang naiibahin yung same na lang ng same ang ginagawa. Aha. Tapos, kasi yung ang creative me, parang lalabas yung something within me Apa. na hindi ko mailalabas sa iba kong mga ginagawa. Okay po. Sa kusina, ang dami kong magagawa. Parang ba yung artist na nila in your own way. Aha. Hindi mo man siya ma-explain, bakit may lalagay mo sa plato. Tama ka po dyan. So, And, pagkahabi na sa ginagawa mo, lahat kasi mag-reflect na doon sa color. Kung one berries o kung ano yung lalagay ng vegetable mo dyan. Kung paano ginagawa. At saka, iikipanan niya mo guys. wow. I didn't know that actually. I know that you're a chef, but I didn't know that you have a knowledge in Ikebana as well. Yes. Talaga naman, na. Sekreto pa pala yan natin. Minsan, yung aking
Nagra- doon, sa ginagawa ko pagkain. Naku, talaga naman, yung palang ano. Wow! This is really? Mm, yeah. Tinatawag pa ako dun sa sa dining room. Here is our chef, Leonard. Nakakahiya man, pero nalulunod eh. Bakit ka naman mahiya? Your ambassador is, or your madam is proud of that, and that's why, di ba? And as well, the guests like it, di ba? O, di ba? And of course, bakit nakakaya ate, ang ikebana, alam ko po isa din sa mahirap gawin yun. Naku po, di ba? Kasi, if you, oo, kasi kung titignan mo ang ikebana is parang napakasimple lang, but then minsan ano ba to, sabi ko yung minsan ay yung isang puno na walang kadahon-dahon, paano mo ipo-project yun, parang ganun yun, pero when pag natapos na, wow, 'di ba, yung mga ganun, 'di ba, oh, Totoo yan. And sa ano kasi, ang sa akin, kaya parang hindi ako stressful sa trabaho ko is palagi kong ang aking time management and pagiging flexible apo, sa sa aking ginagawa sa mga trabaho, mga trabahante na labas sa embassy. apo, Parang hindi ko man talagang flexible na yata akong pagkatao, plus pagka ako sa trabaho, hindi ko na iniisip kung gaano man dito tapos na aking oras or hindi aking trabaho yan. Basta part of the team dito sa embassy as kitchen staff, part lang ng kitchen work. Ayan, kahit maghuhugas pa ako dahil ako ang dishwasher, ako lang siya, para lang magampanan ang event smoothly. Ginagawa ko yan. wow, sa flexible ka pala talaga ate, oo, Kailangan meron, niya talaga yung pagka-isang chef na embassy dahil apo. pag hindi ka flexible, stressful ka. Okay. Mahirap din po bang maging chef ng isang banyagang bansa or ano? Do you have to adjust a lot for them or so? Hindi. Yes. May mga adjustment dahil sa pagiging isang Filipino na chef. Apa. May mga adjustment akong ginagawa, pero when it comes sa pag-render ko ng service pagdating sa aking trabaho, yung parang palagi na lang, yung praise na lang ang magsasabi. Thank you very much, you did well done, good job, the party went well. Pag sinasabi ka lang sa'yo, yung pagod mo nawawala, and sasabihin pa, maganda pala ang effect mo. I would do the same way. Baka lang pagka yung magiging parang turn ko, Apa. yung punta dito, yung punta doon, yung lahat na, kasi as chef, supervise mo lahat. Apa. Lahat ng mga aspect ng event is supervise mo. Kaya mag-end up na mag-designate ako sa somebody para mag-clean up sa kitchen. Apa. And then, kailangan ko hindi na doon sa may dishwashing area. Kailangan ko yung dining table. Pero kailangan may mga designated na ako doon. Pero, ikot na kailangan mo nga para maging smooth ang event. Hard work din, but exciting na masaya ka. Wow. So, talagang ngayon ko lang po narinig po na ang isang chef talaga is talaga palang napakahirap din po ano. Hindi lang pang trabaho rin. Apa. Lalo na pagka ganitong, siyempre, ang iba kasi, as I said, yung restaurant, hotel chef, iba kasi may kanya-kanya silang Apa. Linya o designated o. chef. Sa ilang embassy, Apa. hindi sila pwede, pwede lang pag malaking ka ng embassy. Meron talaga mga number one chef, second and third. Apo. Pero sa katulad ditong maliit na mga embassy, hindi sila makaka-afford ng chef food. Okay. Okay po. Kaya meron sila, kailangan mo gampanan ang maraming bagay. Kahit lahat. Ayun.
magampanan properly ng current staff mo, Apa. na hindi magampanan smoothly, and you know na kaya mo naman, Mhm. you can do it better. Hindi mo naman sana, hindi naman sabing magaling ako, but you can do it better dahil sanay ako sa trabaho na yun. Apa. Sige, doon ka sa lahat. Ganon. Take care of the kitchen, look after the sitting at the counter, and washing. Oh my goodness. Yung pala yung ang experience ng mga no. May mga ganun palang pagkakataon, no. Oo. Yes, in order na magkaroon ka ng result sa isang malaking event. Apa. Kailangan talagang gawin yung mga bagay-bagay kung saan kaya-kaya, instead kung saan kapag yung kaya-kaya mo na yung mga iba kasi minsan leaders sa lalaki. Apa. Apa. Ako na, kayo, ako na. Abay, di tuwang-tuwa pala yung mga helper mo dahil inako mo na lahat. Hindi na, strict din ako. Talaga po. Oo. Pag nakita ka sa trabaho, alam ko na, pero hindi mo naman pwedeng sisigaw ka. Sa bagay, totoo ka po dyan ate. Yeah. Yeah. Ay, maganda yung ginagawa mo. Hindi ka marunong dyan. kahit pagod ka na gusto kahit pagod ka na gusto mo nang sumabog, smile pa rin. Yeah, okay. Ayan po yung experience ng mga chef na ngayon lang natin na no, nailabas. Ayan po ang mga listeners dun sa mga nag-a-aspire na maging chef or maging cook. Take note po ha, hindi basta yan. Ayan po, itong ini-interview po natin ay isa pong veteranong chef po siya and she's giving us some tips. Ano po? Thank you so much. Yeah. Apo. Ang hygiene, number one. Oh, hygiene na po. Yeah, totoo ka po dyan na. Shining through ang kusino. Oh. Yan, para kapag may pumasok na yan. Kasi mga high level na mga yan. Aba. Yan, tinignan din Yung yeah. Hindi ba sila papasok sa kusina, but yung Yeah. mga diplomats na secretary Yeah. ambassador sa Manang, kailangan talaga Which- kailangan naging ang kusina yan ang isa sa mga importante. Yeah. Which is true ate, di ba? Dahil kahit sa mga big restaurants o hotel, yan po ay number 1, di ba? Yung hygiene po, di ba? Oo. Pero, minsan, oo. Number one yan, but pagka sa malaking ano kasi dahil pagka malaking event, minsan hindi na napapansin na Kaya may sa amin, may nakadisplay na Oh, okay. Hindi pwedeng, ang floor marami na hindi nagkakanda ulog. Opo. Ayan po. Hindi na masyado. Kasi kaya alam na lahat yan. Wow! Ang dami-dami nating natutuhan sa ating chef na guest ngayon. And Ate Lina, maraming salamat po. And of course, bago po tayo magtapos, isang hiling na lang po. Baka gusto naman po kaming bigyan na i-share yung or gusto mong kaming bigyan ng konting tips or i-share konting knowledge regarding po sa pagiging chef, lalo na po dun sa mga kababayan natin na nag-uumpisa pa lang sa kanilang career bilang chef, sabi ko na lang, or sa mga kababayan natin na gusto ring mag-abroad and aspiring this kind of job po, baka gusto mo pong magbigay ng konting tips po or regarding your career po sa yung pagiging chef mo po. Yes, tulad nga ng sinabi ng aking Japanese lesson sensei, para sa mga kamagod niya, sabi ko naman sa kanya, kasi itlog na mga siya, mga aspiring siya. Oo, yung mag-aano pa lang. Sabi ko naman sa kanya, paano pala, tawag namin
sabi niya. Ang hen sa Japanese is phrase pala yun. Oo, hen, oo. Ang sabi niya, okay, chef ang ba? Chef ang ano? Chef yung mga magbirana na. Mm. Bago chef yung mga aspiring pa lang. Oh. Para sa mga bago chef, Mm. ang importante talaga is yung flexible ka, Apo. love your work, and then do your best. There is no way you can go wrong. Kasi once na pinasok mo yung nag-aaralan mo ang pagiging chef, is nandun na ang basic. But with the plus of flexibility, passion sa ginagawa mo, and just do everything you can. Then everything is well. Wow. I think you lang, right? Yun lang ate. Pero napakabigat yun ha. Diyos ko po. Napaka talagang, andun na lahat yun eh. Short but meaningful and talaga naman pong mabigat yung ibig sabihin nun. And of course, maraming salamat ate sa mga ibinahagi mo sa amin regarding yourself, your experience, yung pagiging chef mo, and everything po, and of course sa ating pagbigay ng konting inspirasyon or advice sa ating mga listeners or mga kababayan dyan or whoever who want to be a chef. And thank you so much po Ate Lina. And yeah, bago po tayo magwakas sa ating interview ngayon, baka meron po kayong gustong batiin pa ulit or may i-plug po kayo or whatsoever you want to say. Naka-on air po tayo and naririnig po tayo ng buong mundo na naaabot ng Radio Filipino po. Okay. Yes po. Una, babatiin ko na yung mga anak, isang tamago chef rin. Yes. Si Johanna Maginada, nasa Manila kayo, matatapos na rin siya sa kanyang culinary. Yes po. Siya International Culinary and Hotel Management. Wow. Here. And good luck to her. And sa aking anak na isa na si Mariada, isang management student, nasa Davao. And to everyone na gustong maging chef, good luck. Kasi hindi madali, but very interesting and challenging job. Wow. Thank you so much, ate. Actually, Radio Filipino has, nakapatch up po tayo sa isang radio sa Davao po, ano. So, naririnig po tayo sa Davao, but I can't remember which, anong radio station po yun. So, oo. Yes, and ito pong interview natin ito sa mga kababayan natin na hindi man tayo napanood ng live. Ito po ay pre-recorded po at mapapanood po natin sa YouTube. So, yung mga advice po ng ating veteranong chef ngayon ay kung gusto nyong ulit-ilitin para magsilbing inspiration po sa inyo or guidelines. So, naka-YouTube po tayo after maybe tomorrow kung hindi po wala po tayong time na ngayong gabi after this on air, so you can find it on YouTube tomorrow po. And of course, Ate Lina, once again, maraming salamat po sa pagpaunlak mo sa interview. Talaga actually ako naman ay medyo konting nag-aaral-aral ng luto, but then when I heard you na-inspire ako ng todo and siguro lahat ng hindi po, it's challenging actually, so I am trying my best and actually marami akong ini-note down regarding your tips. And one thing is yung time management. Yes, and of course yung hygiene, of course, and one thing is yung technique mo na kailangan yung nagmi-music ka, because I know na because I know na I heard also not only you from others too na once nagluto tayo, kung wala tayo sa mood ay kahit yung recipe natin ay eksakto ay minsan nag-iiba po yung lasa because nagre-reflex po sa mood natin. Ayan na. So kailangan mag-music pala tayo habang tayo nagluluto para yung ating niluluto ay it come out good talaga or turn out very good. Ano po?
Ayan po, ang chef ng Finland Embassy na nagbibigay sa atin ng maraming tips. Thank you so much po, Ate Lina. And have a good night po sa iyo. And talk to you later. Okay, thank you po. Thank you. Yeah, good night po. Yes, ayan po ang ating guest for tonight na ang daming ibinahagi po sa atin regarding sa cooking po. Yan, abangan po ninyo ang susunod na ating makakasama mamaya. And of course, bago po tayo magpatuloy sa ating susunod na i-interviewin, tayo po muna yung magpatugtog ng isang awitin para po sa inyong lahat ito, sa ating mga listeners na nakikinig ngayong gabi, na nagpapahinga na. Ayan po, Fallen ni Miss Regine Velasquez po. Okay. Oops, excuse me. Sorry po. I'm afraid to fly, and I don't know why. I'm jealous of the people who are not afraid to die. It's just that I recall back when I was small, someone promised that they'd catch me, but then they let me fall, and now I'm falling, falling fast again. Why do I always take a fall when I fall in love? You think by now I've learned, play with fire, you get burned, but fire can be oh so warm, and that's why I return. Turn and walk away. That's what I should do. My head says go and find the door. My heart says I'll find you, and now I'm falling. Catch me if you can. Maybe this time I have it all when I fall in love. Loving someone, I only got me to blame. Help me, I'm falling, falling. Catch me if you can. Maybe this time I'll have it all. Maybe I'll make it after all. Maybe this time I won't fall when I fall in Ayan po ang napakagandang kanta ni Regine Velasquez. At ang oras po natin ngayon dito sa Tokyo ay alas 10 na po ng gabi. And bago po tayo magpatuloy sa susunod nating i-interviewin regarding po sa ating tema ngayong gabi, gusto ko po muna sanang magpasalamat sa lahat ng ating FB likers po. Ayan po. Maraming salamat po. And of course sa ating mga tagapakinig din na nagpupuyak at nagtsatsaga na samahan tayo mula alas 9 hanggang alas 11. Maraming salamat po. Ang boses ng bayan na si Miss DJ B, andyan. Ewan ko kung anong niluluto niya.
na ano yata siya, na-excite yata siya or sa pakikinig kay, kay Chef Lina Ada. Ngayon, nagluluto na. Ano kaya yon? Miss, DJB, sabihin mo sa amin mamaya ako ano niluto mo. Ano ba yan, ha? Ngayon po, ang ating mga likers, gusto ko pong pasalamatan po ay walang iba kundi sina Miss Luisa Inducal, ang of course ang DJ ng Ladies Weekend, si Peter Giyab ng UAE, of course si Sir Dan Verlosa ng Manila, isa po sa ating veteranong host dito sa Radio Filipino, and si Nena Katine Garcia dyan po sa Tsugi at ang kanyang buong pamilya, si Miss Jessa Oki, Michelle Fernandez Pino, isa din po sa buzzer ng Radio Filipino, si Miss Margie Fumera ng Switzerland, and Nitseya po ng Kawasaki, siya po ay ang host, isa sa host ng Weekend Ladies, Luz Biminda Palulay Eraso, of course, andito po ay isa sa ating FB likers, kababanggit ko lang, si Miss DJ Janet Lucero po, no? And si Miss Helen Pereira, isa pong butihing kaibigan natin yan, na kung saan po tayo kumukuha ng mga bases pag tayo po ay nagpapatur, po. At ang presidente ng Association of Nueva Ecijanos, si Miss Francisca de la Cruz, Imelda Pondes, and Marie Mayang Nihey, Mayla Villa Gonzalo Chusaitsi, Luz Biminda Tolomia, yan, na-miss po natin siya. Actually, supposed to be tatlo po silang i-interviewin natin. So, due to her work, so, bibigyan po siguro natin minsan ng pagkakataon para makuhanan din natin ng kanyang ng panig. Po, isa rin po siyang chef ng Tunisian Embassy po. And then, si Miss Jenna Villa Bibal po, siya po ay ang chairman ng Philippine Assistant Group ngayon, and at the same time ang Philippine Barrio Fiesta po. Si Miss Margie Ponce Casis, Marites Kilang, yan, isa sa batikang announcer na nakabase po sa San Pablo City po. Si Miss Irene Kaneko, siya po ang chairman ng Utawit dito sa Japan. Grace Corpus Padaran ng Taiwan. Of course, Maria Lourdes Taginad po ng Minatuku. Dante Tixon ng I think Brunei Embassy po siya nagwo-work, si Sir Dante. Isang magandang gabi po sa inyo. And si Miss Leonora Bullas, isa po sa grupo ng Zumba, and magkakaroon po tayo ng pagkakataon na ma-interview ang grupo nito. Si Miss Hazel Balongo, Rose Musieng ng Singapore, Annabelle Suzuki ng Yokohama, Apple de Apps ng Bulacan, siya po ay isa sa ating DJ buzzer po, no, sa Ladies Weekend. Si Miss Fina Rosales ng Minatuku, Marilyn Yamandre Shimomura po ng, I think she's from if I'm not mistaken, from bandang Chiba po. Pagpaumanhin po kung mali yung nabanggit ko, no? Si Miss Feman Langit po ng Minatuku. Si Nanay Berilea Kimura. Hello po, magandang gabi, Nanay. Si Miss Myla Corpus ng Parañaque City. Tricia ng Yokohama. Salvacion Alejo Mendoza po ng, I think she's from Otaku po, Miss Jocelyn Endrina Ismulen po ng USA. Ann Cabritit po ng Tokyo. Juliet de la Cruz Mirano po ng Nueva Ecija. Neslin Marcos po ng Isabela. Dami talaga, si Miss Reneilda Limon Loredo, si Ma'am Ida po ito. Good evening po, Ma'am Ida. And si Yoy Enyele Agoliv, pasensya na po kung minsan yung pag-pronounce ko ay hindi ko ma-pronounce ng gusto kasi hindi ko alam kung tama yung pronounce ko po, Evelyn de los Santos po ng Minatuku, Bel Villarba, Kinosta Tanaka,
Kumbawa, Kinostasang, and Vice Lugo ng Hong Kong, Olivia Balisi ng Jordan, Grace Omanor, si Ate Grace po, not sure kung nandito na po siya sa Tokyo. Isang magandang gabi dyan, Ate Grace. Si Jamie Bell Acob ng Isabela, at Tita Sato po ng Japan. Jonas Vivian E. Hernaez, ayan po, isa po sa host ng Radio Filipino po. Ito si Miss Vivian Hernaez. Thank you so much. Christine Basario, Annalisa Relano Quintana, Lolet Lierena, Dolly Sims, Arlene Monteverde Marabe, Kimi Ichihara, Hercule D. Saint Guerra, ang hirap naman bigkasin nun, Mars Morales, Judith Cao, Marie Bondok, and Menchu Ishikawa. Ayan po, ang dami po nating likers. Thank you so much po. Actually, sabi ng isang guest natin, wow, kinakabahan daw siya kasi nga ang daming likers po, ang daming ng banner natin sa FB. Ang sabi ko po sa kanya, sagot ko po ay kasi yung interviewin natin ay din, in demand din, di ba? Saan ka pa? Ayan po, and of course, maraming salamat kay Sir Ed Dan Versola sa pagbibigay thumb ups niya sa ating sa ating programang musika natin. Thank you so much po. And habang po kumukontak tayo sa susunod nating guest for tonight, pagpatuloy muna natin ang awiting paminsan-minsan habang kumukonek po tayo para po sa inyong lahat. Yan po. Paminsan-minsan naaalala pa rin kita, kahit ngayon mayroong nagmamahal na nga iba. Tuwing maiisip itong damdamin, nagbabalik. Nariyan ka pa aking tabi. Hello. Ayan, isang magandang gabi po. Hello po. Ay, mukhang hindi ka naririnig na naman si Ate Jo. Okay. Okay, hold on, Ate. Okay. Hello. Hello. Ate, saglit lang po. Balikan kita kasi mukhang medyo mahina yung Wait po, Ate. Hello. Wait lang po. Ano ba yon yung ating Excuse me. Ay, Ate, balikan po kita. Wait lang po. Ayan po, pasensya na po ha kasi medyo yung ating natin nagdadrop. Balikan kita. Alaala mo'y nagbabalik, at aaminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man,
paminsan-minsan tinititigan larawan mo. Unti-unti pumapatak ang luha ko. Pinagsisihan lahat ng aking pagkukulang. Ayan po. Habang kumukonek po tayo, inaantay po natin saglit yung ating guest for tonight na po. Okay po, makinig po muna tayo ng kantang Pusong Bato po habang tayo po kumukonek. Ayan. Pusong Bato. Okay, we'll try to connect with our guest for tonight po, ano? Okay. Hello. Ayan, sa wakas po, nakakonect tayo sa ang ating guest for tonight po ay ang chef ng Luxembourg Embassy. Isang magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Day, DJ Tina, at sa lahat ng iyong tagapakinig dito sa inyong programa. Thank you so much, ate. Ate, ayaw mo po bang i-turn on yung yung video cam mo para makita tayo ng, ayan, nakita ang kagandahan na yan po, ang ating special sa ating special guest for tonight, ang chef ng Luxembourg Embassy, si Ate Josie Nistal po. Ate, bati ka po muna sa ating mga listeners, sa pamilya mo at sa lahat ng kakilala. Alam kong marami nakaantabay sa'yo, di ba? Sige, go ahead. Sige po, ate, go ahead po. Magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat ng nakikinig dito sa inyong programa. Alam ko namang marami kang followers, maraming mga admirers. At pati ikaw na, ate. Kanyang DJ dahil iba-iba
iba't ibang ano kayo, sequence. Yes So, po. sa lahat, sa aking pamilya, magandang gabi. Hindi sila nakikinig ngayon. Sinabi. It's okay ate, mapapanood nila sa YouTube pag gusto nila para interview po. Okay, Opo. binabase ko ang anak ko nasa Hong Kong, yung isang anak ko at saka yung pamilya ko rin sa Pilipinas at sa lahat ng aking mga kakilala, sa lahat ng narating ng inyong programa. Magandang gabi at maayong gabi sa inyong tanan. Ayan po, si Ate Josie po ay ilang taon na po sa Japan? I'm very proud and happy na nakarating ako ng 23 years. Last Saturday po yung anniversary ko dito na Wow! dumating ako April 18, 1992. Kaya maraming salamat Japan at maraming salamat kay God na nagbibigay pa ng kalusugan at pakikibaka dito sa bansang Banyaga. Oh, wow, thank you so much ate. Saan ka po sa Pinas ate? Kasalukuyan, nanirahan kami sa Taytay Rizal. Opo. But ang probinsya ko is from the famous White Beaches, ika nga, at saka the famous Chocolate Hills from Bohol. From Bohol, and may nakalimutan ka, the smallest monkey in the world. The smallest, Monkey. Monkey, kung sinasabi nila, the tarsier. Tarsier, ayan po. In Bohol. You can see only in Bohol and the Chocolate Hills po. Yeah, tama po si Ate Josie. I've been to Bohol and Yes. how amazing. Actually po, yung Chocolate Hill ay parang, paano kaya nangyari yon na parang itinanim or hindi mo maintindihan. Kasi may malaki, may maliit, may patubo pa lang na mga parang, anong tawag mo doon ate, doon sa maliliit na ano na yun, hill bang tawag mo doon? Or so, Chocolate Hills na. Oo, hills, di ba? Oo. Nature siya. Yeah, oo. Minsan hindi natin ang nature talaga is kind of like mysterious na Misteryoso, oo, talaga. yes po, oo. Napaka-misteryoso talaga ng Yes. ginawa ng ating Panginoon. Yes po. By the way, ate, ilang taon ka na po sa pagiging chef mo po? Actually, I started dito nung napasok ako dito sa embassy. Since I started work here since 1996, December 15, 1996. So from It's been 19 years working in this embassy. wow, 1996 so 19 years, yes. At same embassy po sa Same embassy. may Luxembourg embassy Kasi po. yung nagdala sa akin dito, isang Italian family, dahil nag-hired ako ng Pilipinas. I worked there for 4 years. Then nag-transfer sila sa Hong Kong, hindi na ako sumama. So at that time, Opo. nangailangan dito sa Luxembourg Embassy. Opo. At yun, nakapasok ako sa malaking tulong kay God na hindi rin talaga easy to apply sa Opo. embassy. Wow. Lalo ang mga kabats mo ay mga well-experienced at ako pa baga nag-uumpisa pa lang. Inahasa pa yung pinag-aaralan mong booking, baga. Wow, it's amazing naman ate na very humble ka despite what you achieve or na-achieve mo na sa buhay mo. Pero don't underestimate, siyempre siguro dun sa level na nakita nila sa'yo at saka dun sa mga veteran sinasabi mo, there's something siguro na something more na nakita nila sa'yo kung bakit ikaw yung napili, di ba? So, you deserve it, di ba? So, of course, di ba? Right. Yung iba, nagtaka dahil Apo. bago lang ako sa Japan. Apo. At the age, bata pa ako dahil nung nag-start ako dito, I was only 33 dahil ayaw din nilang mag-hire ng matanda. Apo. So, nandoon yung age between 30 to 35. Apo. So, nandoon ako sa kaligitnaan noon. At yung siguro, kasi makikita mo na you're willing to learn in whatever. Kasi yung iba kasi nagmamayabang dahil sa Yes po. siyempre nga, experience na. Experience po. So, may mga amo naman din na gusto nila yung
yung tinuturuan, Apo. gumaganyan na yung ganong level siguro na ano, na yun nga, na, kung ano yung pinapakita mo, yun lang. Okay po. So, bilang isang chef po ate, Alinday? bilang isang chef po ate, naririnig mo po, medyo mahina. Yes. So, ano po ang sa palagay mo ay yung pinakamahirap na naging experience mo po sa pakikidil sa kapwa or sa ganon? Being chef, Apo. as a being chef in the embassy day is not really easy. Mhm. The embassy that parties a lot, at the same time in charge ka sa I am only one, as you know, dahil tumutulong ka sa akin. Yes You're po. my second chef. Ano po? Very hard kasi doon ka lang naman na natatry yung pagka-chef mo pag nag-take ka ng maraming guests. Apo. For example, the National Day that it takes 300, 400, 700 before we have in that event we held two receptions. Apo. Ngayon sa ibang mga ambassador, kinatan nila yon, ginawa na Apo. lang isa, 400 to 500 na lang. Apo. So, yun ang pinakamahirap na task na as a chef na mag-prepare ka ng ganyang karami. Wow, imagine that from 300 to 700. So, how long is the preparation for, let's say, kung meron po kayong guest sa mga ganong dami ng tao, yung sa 700 po? Yung 700 way back nung nasa kami, the embassy was still in Roppongi. Apo. Talaga, June 23 yung aming National Day. Apo. Gumagawa na ako May pa lang. So, a month before. A month before. Pwedeng i-praise mo, yun. Yung mga last minute, mayroon talaga akong, tawag nito, yung lagay na yung kung kailan yung dapat, yung a week before, 2 weeks before, 3 weeks Apa. before, ganon. Mayroon ka na talagang timetable kung kailan mo i-prepare yung dapat. Oh. Doon ako, yun ang pinaka-hard time. Chef. Being a chef po. So, ano po yung alam ko being a chef is meron po yung time na meron po tayong nai-stress po tayo. So, how do you overcome your stress when you do cooking or whatsoever po na yan po? Actually, I love cooking alone. Okay, iba-iba talaga ako. Ako lang mag-isa in the middle of the night. Opo. With ang kasama ko lang isang music. Ganon. Wow. Music ulit Kasama po. ko na nagbibigay sa akin. Lagi, minsan pag yung preparation nga na 1 week before na lang, Apo. ice creams, all kinds of ice creams and everything like that. Ginagawa ko yan in the middle of the night dahil Apo. I like silence. Apo. Tapos yung gusto mo talagang yung walang mag-disturb sa'yo. Apo. Music lang yung background mo, ganon. Wow. So, talaga palang ang music ay may dalang magic, Oo. Talagang... Yun lang ang kasama mo. Kasi, di ba, kung minsan pagod ka na, pero kung may marinig ka na magandang awitin, nawala lahat. Parang ganon. Okay, so sa iyo po yun, when it comes to yan, kagaya ngayon ang po natin, ang tema po natin is yung sa pamagat po ng programa natin is musika natin. So I heard about music. So talaga po bang mahilig kayo sa music? Of asking Dai, I'm a frustrated singer. Oh, wow. I was in grader pa lang ako, sumasali na ako ng singing competition sa radio sa amin, sa Bohol. Mayroong kada Sunday sa amin na TV show. Apo. Pumunta ako without knowing sa amin.
Tapos naririnig nila ako pag uwi, oh, kumanta ka pala, ganon. Apo. I love music, pero ang music ayaw sa akin. Ay, ganun. Pero yun, siguro naman kasi lahat Pilipino is a music lover eh. Yeah, I heard Mahilig it. sa Yeah. kanta, mahilig Yes. sa sayaw. Yeah. Kahit kaliwat kanan yung paa, tapos kahit man yung boses is medyo nagkulo-sulo, ganon. Pero, yun. So, how come, di ba, na sa mahilig ka sa music and then how come na nag-switch sa pagiging cooking ang hilig mo? So, paano nangyari yun? Yes, Day. Oo nga. Yun ang una. Kasi, tinitingnan ko rin sa mga ninuno. Oh. Mayroon kaming mga ninuno na nasa banda. Apo. Yung, ano bang tawag yung noong araw, yung mga lumang mga instrumento, yung may mga bass na malalaking ganon. Apo. Yung late na uncle ko, isa daw doon. So, parang nakikita ko nasa gym. So you came with the family of ano din, na mga cooking. Mayroon din. Tapos, Mm. sa cooking naman, actually, noong araw, hindi ako masyadong love sa cooking. I love eating. So, mahilig akong kumain dahil ang lolo ko is my grandfather kasi kinukuha siya ng mga may ikakasal, Mhm. mayroong fiesta or any occasion, lalo kasal talaga dahil ang kasal, di ba, ginagawa yan ahead of time. Apo. Yung lolo ko, pumunta doon, marami pumunta, tapos ikaw ang mayordoma, ikaw yung magluluto, parang ganoon. Apo. So, sa aking isip, wala yon. Tapos yung lola ko naman, the best kakanin sa amin, kahit itanong ko sa taga-amin sa amin, the best kakanin, yung kanyang ilipit na parang donut, Apo. the best ang lola ko doon. So, knowing na nasa Maynila ako, tapos nag-interest ako na pinupost din ako ng isa kong tiyahe na mag-aral ka, ganyan-ganyan, dahil maganda ang pagluluto, ganon. Ang ayaw ko lang kasi, yung magprito ng bangus, di ba tumatalsik na yung skin? Yes po, Yun ang oo. number one na kinatakutan ko noon. Apo. Yung tumatalsik. Pero, nung natuto ako, una kasi natutunan ko dahil pastry. Mga pizza, Cakes, mga ganun. Apo. yung mga ensaymada, mga ganon, mga bread. Okay po. Yung pag nakaumpisa ka na pala, nakabuo ko, natutuwa ka na. Wow, na ano ka. So, nag-take ako talaga nag-take ako ng pastry lesson dito sa Forbes sa Makati. Apo. Sa private lessons. Tapos, habang nag-aaral ako sa gabi, Apo. during my nag-aaral din ako kay Sylvia Reynoso Gala sa may Show Boulevard. Apo. Hanggang ngayon, existing pa yung school na yon. Kaya yung unang-una, I think sila ang magkakompetensya noon ni Nora Daza. Yung ano, Diba noon ang cooking naman hindi ganun kadiman as now. Apo. Now, diba? Apo, opo. Ngayon talaga, ginawang career na eh. Yes, totoo ka po dyan. Ano na eh. Isang na talaga ang cooking, ang as a chef. Yes po, totoo ka po dyan. Mahal pa ng tuition. Mga tuition po, opo, talagang... Yun. So, parang nagdaan lahat sa mga galing sa mga ninuno, parang gano'n. So, may talaga, meron talaga kayong Nasa dugo. dugo. Opo. So, ano po yung te, baka gusto mo may share sa amin kung ano yung mga specialties mo, paano ba sumasarap ang luto mo. Ayun, one thing. Kasi minsan, di ba, sabi nila, pag nagluluto tayo, depende sa mood yan. So, sa'yo po, para sa sayo po sa sarili mo, ano po yung sekreto mo para yung niluluto mo ay it turn out good? Kasi alam natin na kahit po eksaktong recipe sometimes ay yung hindi natin nakukuha yung tamang lasa po. So para po sa inyo, ano po yung ninyo to inspire you para po sa recipe na gagawin po nyo? So yung Actually, Day, totoo yun. Maraming nagsasabi na pag ikaw ay nagluluto, dapat nasa mood ka. Apo. Hindi ka malungkot, wala kang sama ng loob. Kasi mag-reflect yun sa niluluto mo. Yes po. Baka nga, di ba, sa mukha mo,
kung may problema ka, kahit anong tawa mo, nakikita yung bakas ng iyong kalungkutan sa mukha. Yes po, tama So, po. pariho din ng Gana- pagkain. Kung galit ka, huwag kang magluto. Ganun ba yun? Kung magluto ka, iwan ko dahil, iba ang taste. Kasi yung taste, nasa puso, kasi nasa pakiramdam mo eh. Apo. Kasi nga yun ang sinasabi, na kahit kahit minsan, anong busy mo, basta mabait ang amo, lahat is okay. Kaliwat kanan ang trabaho, pag masaya ang ginagawa mo, lalabas at lalabas. Sasabihin mo nga, ano bang nilagay ko doon? Bakit sumarap? Parang ganun. Kasi nandoon yung inspired ka, Apa. nandoon yung love mo na ginagawa mo. Pag galit ka at hindi maganda yung pakiramdam mo, parang minsan nga, sinasabi ko doon sa kasama ko, tikman mo nga, parang walang lasa. Minsan, pag galit ka sa mayroon kang hindi gusto or o minsan ay stress ka rin sa boss mo, parang ganon. Apa. Ah. So, parang ano pong specialty mo sa, of course, alam kong marami kang yung halos lahat ay kaya mo nang lutuin, pero but then, ano po yung pinaka-specialty mo na haluluto? Actually, Day, mas gusto ko ang Italian cooking. Oh, I like Italian cooking. Alam mo kung bakit? Apo. For me, is they are very light and healthy at saka easy to prepare. At I wish yun ang aking pangarap na one day Na magkaroon ng... magkaroon ako ng small na lang, maliit na lang na Italian pastry or whatever, basta Italian siya, Italian taste, Italian ganun. Ayan po. Maraming salamat po, ate. And of course, baka gusto mo pong ibahagi sa amin kung anong sekreto mo sa pagiging successful cook mo. I'm not going to say anything about sa iba pang successful mo dahil alam ko pong bukod sa pagiging chef ay marami ka po pong na-achieve. But then, since na ang topic natin dito, ayan po si Ate Josie, kasi simple po niyo tignan yan. Siya po ang chef ng Luxembourg Embassy, pero simply but terrible po yan. Sa sipag. Marami po, hindi na po natin isa-isahin since na yung chef ang topic natin ngayon dito, baka tanungin po natin kung ano pong sekreto niya for being a successful chef po. Ayan po sa ating mga listeners. So, siguro unang-una malawak ang iyong pasensya. Apo. Kasi you cannot please everybody. Kung minsan gusto mo na yung ginagawa mo is lahat ma-appreciate ng tao, pero you cannot please everybody, as what I said. Apo. Basta you take the great pleasure na makita yung tao na enjoy nila ang pagkain, naubos ang pagkain, yun ang masarap sa pakiramdam. Apo. Tapos, to share some tips, siguro, i-enjoy mo lang ang ginagawa mo. Put the enjoyment and love on what you do. And then, yun. Kasi lahat ng ginagawa mo, basta mahal mo, maging success ang, yun ang masasabi ko na, basta, you like what you do, going easy na lahat. Ayan po sa ating mga listeners na nag-aspire o nag-uumpisa po na mag-aaral sa pagluluto. Ayan, you have to love it. What are you doing para po mag-success tayo? Yan po isang advice sa ating isa sa veteran na OFW na cook po So, in additional po para sa ating mga kababayan po ate na kagaya natin na nasa ibang bansa din po na yun na nga na let's say sa not only in other country, sa ating bansa din po na nag-uumpisa po na sa career na ito, sa ano po ang pwede nating mai-advise pa po sa kanila aside of love what you're doing or enjoy it. So ano pa po yung pwede nating mai bahagi? Yes.
Kasi yun ang sinasabi natin. The learning is constant, and then we keep striving, keep practicing, Apo. because our brain are like knives. Be sharp into stay sharp. Apo. Ganon. Basta ako, kahit ako ngayon, nagre-research ako, tumitingin ako sa mga cooking demonstration ng iba, kasi kanya-kanya tayo eh. Iba Okay. meron na wala ka, meron ka na wala sila. Apo. Keep keep learning. So despite you're already chef and still nag-aano ka pa rin na matuto keep po. learning, we keep studying, Mm. searching, lahat kasi baga katulad ng parang computer yan, upgrade yan eh. Apo. Nagpasalamat nga ako dito dahil sa embassy dito mayroon akong amount na ini-enroll nila ako dito sa Imperial Hotel, Wow. Hilton for free. Pero Wow. it's my own sa akin napunta yung kaalaman, kaya malaking pasalamat talaga dahil kung manggagaling pa sa busa mo, mahal. Yaho talaga po. Totoo ka po dyan noon. Which na, Lagi, Yeah. every year, ina-upgrade kami dahil yun nga, hindi lang yung pagluluto ang gandahan mo, kung hindi pati sa presentation, kailangan din sila ma-inspire din bago nga nila kakainin, yung makikita nilang maganda rin yung presentasyon mo. oh, Ngayon, marami na ngayon, ang totoo lang, maraming mga artistic artists na gumagawa na hindi mo akalain na pati sa phone ina-apply na rin. sa bagay, totoo ka po dyan, ate. Ayan po. Anyway, ate, I think I asked a lot already, and I know that you just had a reception a while ago, and I know that you need to take a rest. And of course, ang Radyo Filipino, musika natin ay nagpapasalamat sa pagpaunlak mo sa interview ito. Alam ko pong ilang beses ko na pong in-approach si ate, pero very busy po siya, and kanina sabi niya hindi niya po sigurado kung anong oras siya matatapos sa niya dahil may reception siya. Ngayon, we're so lucky na nabigyan tayo ng chance na ma-interview siya ngayon at pinaunlakan niya tayo. Ate Josie, I will let you go. Maraming salamat po. Thank you so much. At sa lahat ng ibinahagi mo sa ating mga listeners, and of course, especially for me, I learned a lot na sa mga narinig ko, dami ko ng listahan dito, no? Thank you so much po talaga, ate. And and have a good night po, ate. Thank you. Good luck. Thank you po. Yes po, thank you. Ayan po. Bless. Bye. Good night po. Bye. Ayan, ang dami po tayong nakalap na information at of course sa mga ibinahagi nila sa atin regarding their life as a chef, sa pag-struggle nila sa pagiging chef. Ayan, ay narinig po natin, at saka yung ano po yung naging inspirasyon nila. Ayan po ibinahagi sa atin, at sana po sa ating mga tagapakinig din po ay nagbigay sa atin ng konting kaalaman or tips para sa ating mga kababayan na nagbabalak or sa mga nag-aaral pa lang po or nakagaya ko po. Thank you so much po sa lahat ng nakinig, and of course ang oras po natin dito is alas 10:50 na po. Meron po tayong 10 minutes na or 10 minutong nalalabi para sa programang ito, and kailangan ko po tayong pagpatugtog muna naman ng konti. Let's have a break, baka yung iba nating mga listeners dyan ay medyo inaantok na, bigyan po natin sila ng medyo maganda-gandang awitin naman. Okay, saan na nga ba yung magagandang awitin dyan? Medyo hanap-hanap tayo ng ng maganda. Ayan po, para po sa inyong lahat. Kanta po ni Ariel Rivera ba ito? Yes, I think Ariel Rivera.
Don't give me your, ano ba yun? Wait, don't give me your promises. Ayan po, para po sa inyong lahat yan. Okay, Don't Give Me Promises by Ariel Rivera po, ano? Ayan, at ang oras po natin ay may nalalabi na lang po tayong limang minuto at ito po ay sasamantalahin natin para magpasalamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakibahagi ngayon at nakipagpuyat sa amin ngayon dito sa Radio Filipino. Sana po ay antabayanan po ninyo ako ulit bukas ng gabi dito sa
programang musika natin sa oras na alas 9 ng gabi hanggang alas 11. Antabayanan po natin ang ating mga guests bukas at ang atin pong tatalakayin ang about sa kalusugan naman na ang magbibigay po sa atin na isang grupo ng mga kabataan na sila po ay gumawa ng isang grupo para lang sa kalusugan po at ang alam naman po natin na bilang isang OFW o nasa ibang bansa ng ating yaman po ay ang ating katawan. So, dapat po ay ating pag-ingatan. Tatalakayin po natin kung ano ba ang dapat natin gawin para makaiwas sa mga sakit-sakit na yan or paano ba ang maging healthy, and ibabahagi po po yan ng ating mga magiging guest bukas po na mga kabataan ngayon, And of course, ang oras po natin is still 10:56 and siguro po ay oras na po para tayo may mamaalam. Ito po ang inyong lingkod, Tina Hazama po, na nagsasabing magandang gabi po sa lahat at of course nagpapasalamat po sa inyong lahat sa pakikinig at pagsubaybay dito sa Radio Filipino at of course gusto pong paabot in behalf of Radio Filipino sa admin ng Ustream. Maraming salamat po. At ang panghuli nating awitin ay ang Kanta ni Bamboo, This Day po, para po sa inyong lahat yan at happy night po sa inyong lahat. These days, I seem to find you're the reasons sit around and waste my mind. But I don't know if you say that that's all fine. You tell me